Ikatlong kabanata. Mas dakila si Jesus kaysa kay Moises. Kaya nga mga kapatid ko sa pananampalataya, at mga kapwa ko na tinawag ng Diyos na makakasama sa langit, alalahanin niyo si Jesus. Siya ang apostol at punong pari ng ating pananampalataya. Tapat siya sa Diyos na nagsugo sa Kanya, katulad ni Moises na naging tapat sa pamamahala ng pamilya ng Diyos. Ngunit itinuring ng Diyos si Jesus na higit kaysa kay Moises, dahil kung ihahalin tulad sa bahay, higit ang karangalan ng nagtayo kaysa sa bahay na itinayo. Alam natin na may gumawa ng bawat bahay, ngunit ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. Tapat si Moises sa pamamahala niya sa pamilya ng Diyos bilang isang lingkod, at ang mga bagay na ginawa niya ay larawan ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Ngunit si Kristo ay tapat bilang anak na namamahala sa pamilya ng Diyos. At tayo ang pamilya ng Diyos, kung patuloy tayong magiging tapat sa pag-asang ipinagmamalaki natin. Kaya gaya ng sinabi ng Banal na Espiritu, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso nyo, tulad ng ginawa noon ng mga ninuno nyo. Naghimagsik sila laban sa Diyos, at siya'y sinubok nila roon sa ilang. Sinabi ng Diyos, sinubok nila ako sa kasamaan nila, kahit na nakita nila ang ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya galit na galit ako sa henerasyong ito at sinabi ko, laging lumalayo ang puso nila sa akin, at ayaw nilang sumunod sa mga itinuturo ko sa kanila. Kaya sa galit ko, isinumpa kong hindi nila makakamta ng kapahingahang galing sa akin. Kaya mga kapatid, mag-ingat kayo, at baka maging masama ang puso niyo na siyang magpapahina ng pananampalataya niyo, hanggang sa lumayo kayo sa Diyos na buhay. Magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, para walang sino man sa inyo ang madaya ng kasalanan na nagpapatigas sa puso niyo. Sapagkat kasama tayo ni Kristo, kung mananatiling matatag ang pananampalataya natin sa Kanya hanggang sa wakas. Gaya nga ng nabanggit sa kasulatan, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso nyo, tulad ng ginawa noon ng mga ninuno nyo nang naghimagsik sila laban sa Diyos. Sino ba ang mga taong nakarinig sa tinig ng Diyos at naghimagsik pa rin sa kabila nito? Hindi ba't ang mga inilabas ni Moises sa Ehipto? At kanino ba nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at namatay sa ilang? At sino ba ang isinumpa ng Diyos na hindi makakamta ng kapahingahan? Hindi ba't ang mga ayaw sumunod sa Kanya? Kaya malinaw na hindi nila nakamta ng kapahingahan dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos.